14 na taong gulang ang isang dalagita nang siya'y halayin daw ng sarili niyang tiyuhin. Agad nagsampa ng kaso ang kanyang ina laban sa kapatid nito. Pero nang mahuli na ang suspect makalipas ang isang dekada, tila lumambot ang puso ni nanay at gusto yatang ipaurong ang kaso laban sa kuya niya. Mag-isang itinataguyod ni Sarah hindi niya tunay na pangalan ang kanyang 4 na anak. Kaya naman kahit mabigat sa kalooban, nagpunta siya sa Kuwait para magtrabaho bilang domestic helper noong 2013. Nag-usap naman kami mag-ina, hindi pa pwede na i-transfer kita. Ipinagkatiwala niya ang anak na si Alisa, hindi niya tunay na pangalan, sa kanyang kuya na tinawag naming si Lando. Sobrang hirap sa isang ina lang. OFW pang nanay. Habang nag-aaral ang dalagita, sumasideline siya sa kantin ng kanyang tiyuhin. That time na yun, nakiusap ako sa kuya ko kung pwede kahit mag-working student para magkaroon siya naman ng sapat na allowance. Naging maayos naman daw ang relasyon ng magtito. Pero gabi ng December 2012, nang malasing daw si Lando, dito na raw nagsimulang magkalamat ang relasyon ng dalawa. Ang ano ng kuya ko daw, parang nagselos dun sa matanda na yung lalaki, kausap niya po. Parang galit na galit siya. Pinauwi siya ng salita na pangit. Ang pagiging concern ni Tito sa dalagita, iba raw ang agenda. Minolestya di umano ni Lando ang menor de edad na pamangkin. Ang nangyari doon, parang siyempre yung anak ko, na-stress siya. Hindi na nakapasok ng school kasi nga nagtatrabaho, puyat na puyat. Kaya ang ginawa niya panangsamantalaan yung bata. Matapos ang isang buwan, isang tawag ang natanggap ni Sarah mula kay Alisa. Nagsumbong na raw ang kanyang anak tungkol sa ginagawa ng kanyang tito Lando sa kanya. Umiiyak siya sa akin. Hindi siya makapagsalita. Parang tinatakot kumbaga. Ang masakit, relative ko pa. Kaya nawalan ng gana ang anak ko na aral. February 2013, napilitang umuwi si Sarah ng Pilipinas para samahan ang kanyang anak sa police station. Sila po ay nagpunta sa aming tangkapan upang magreklamo laban po sa gumahasa sa kanyang anak. At yun po ay kanyang tiyuhin. Agad po namin siyang nirefer sa PGH po, Children Protection Unit. Opo, amin pong ipin-examine, genital examination po. Positibo po na sinabi po doon sa resulta na siya nga po ay pinagsamantalahan. Kinasuhan din siya ng acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law. 2 beses po kasi na naisalaysay ng biktima na siya ay pinagsamantalahan. Kaya ang rape po na naisampa ay 2 counts. 12 taon matapos ang pangahalay di umano ni Lando sa pamangkin na si Alisa, March 18, 2024, inilabas na ang warrant of arrest laban sa suspect. Sa kadalasan po na mga hawak ko pong kaso, tumatagal po yun kapag po hindi nag-a-attend po ng mga court hearings. Hindi naman po kasi agarang pwedeng ibasura ang mga ganong klaseng kaso. Number 2, top most wanted ng MPD. Nag-research muna tayo. Nakakuha naman tayo ng asset dun sa malapit dun sa area na pinagtatuguan nitong ating subject. Kung ating subject ay isang maghahabal-habal. Ibinahagi sa resibo ng mga operatiba ng CIDG, Detection and Special Operations Unit, ang surveillance video na kanilang nakunan bago nila isagawa ang pag-aresto sa subject ng police operation. Ang video pong ito ay kuha sa loob mismo ng Intramuros, Maynila. At sa impormasyong ating natanggap mula ko sa mga pulis, driver ng isang motorcycle taxi ang subject ng police operation. Dito lang yan sir, sa may circle ng pier. Dito lang tumatarima yung subject natin. Nagbiyahe. Dito lang yan siya sir, dito lang siya paikot-ikot lang. Nang makumpirma ang lokasyon ni Lando April 3 nitong taon, kasama ang resibo, ikinasa ng Criminal Investigation and Detection Group DSOU ang long overdue na pag-aresto kay Lando. Natuntun siya habang nagtatrabaho bilang rider. Kuya Lando, wag na po kayong kumuha ng booking dahil ang inyong next drop-off, guess where? Walang iba kundi sa presinto. Baka ka ng karapunan mo. Alam mo naman yung kaso mo, diba? Mga CIDG kami.
binabang warrant pa rin sa'yo, ha? Sa RTC Branch 5 Manila, sa kasong subversive business, saka 2 counts of rape. Pagka-aresto, dinala na siya sa opisina ng CIDG. Nakapanayam ng resibo ang suspect. Hindi nyo alam na may warrant kayo? Wala sir, hindi ko na alam sir kasi alam ko wala na ngayon sir eh. Kasi baga na hindi ko alam nag-aakyat ng kaso yun sir eh. Nabigla lang ako sir, nadampot ako dun sa amin. Ayon sa kanya, dumikit lang daw ang braso niya sa kanyang pamangkin. Pero yung bata, yung sinasabing napagsamantala mo, anong ginawa mo ba talaga Wala dyan? sir, wala sir. Napalo mo, hindi rin, di ba yun? Naano ko lang sir, di ko naman naano. Yung kumbaga lang na nag-ano kami lang sir, dikit lang wala namang ano sir. Wala kami nang nangyari sir. Siyempre bata yun sir eh. Nang tawagan namin si Nanay Sara para kumpirmahin ito, ang nasabi lang niya ay, "My child is not a liar." Itinatanggi niya ho yung mga paratang, pati na yung mismong krimen. Alangan po na gawa ng anak ko po. Ayun po, siyempre kahihiyaan ng anak ko po. Alangan po na gumawa siya ng hindi maganda ng kasalita po. Yung anak ko po, sinordilan po. Pero April 5, 2024, nang magtungo si Nanay Sara sa CIDG DSOU para makita ang kanyang kuya, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Ilang minuto pa lumipas, tinawagan ni Nanay Sara ang kanyang anak na si Aliza para ihatid ang balita na naaresto na ang kanyang tiyuhin. Ikaw lang nagiging ng buhay ko. Sabi mo nga sa akin, bigyan mo ng katarungan ng nangyari. Ito na, pero sobrang sakit, anak. Hindi ko lubos maisip. Si Tatay Lando humingi na rin ng kapatawaran sa kanyang pamangkin. Ito, walang ulit dito. Hindi, walang kasing sakit. Bigat. Kung na lang ulitin sa sunod, siyempre Okay may naman. pa rin ng babae. Kaya nga anak. Alam lang po sa amin. Napatawad ka po sa amin kayo. Dito po. Mahirap man tanggapin. Kuya ko, anak ko. Wala akong panghuhugutan ng lakas ng loob. Kundi mga anak ko. Hindi na nagpaunlak ng panayam si Aliza sa resibo, pero ibinahagi niya na nagpupursige siya ngayon para maging isang pulis. Kahit nagkapatawaran na ang magkakaanak, batas pa rin ang masusunod. Tuloy pa rin ang paggulong ng kaso laban kay Lando. Mayroon po kasi siyang kaso pang iba na rape at 2 counts. Yun po ay habang buhay po niyang pagdudusahan. Kaya kahit mag-bail po siya dun sa acts of lascivious business, mananatili pa rin po siyang nakakulong. Kung sakaling papatulayang nagkasala para sa kasong rape, nakaharap si Lando sa habang buhay na pagkakakulong, maaari naman siyang makulong ng hanggang 12 taon para sa kasong acts of lasciviousness para sa pangmomolestya di umano sa nooy menor de edad niyang pamangkin na si Aliza.